Magandang araw, JIP. Pasensya na kung matagal tayong walang upload. Medyo naging busy lang pero ayun nga, ilang araw na lang announcement na ng winners ng oversized shirt at hoodie. Nakapili na kami ng ilang winners at patuloy kaming namimili. Kaya huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Muli, ang announcement ng winners ay sa December 15. Mapapanood yun sa channel ng JD. Nariyan ang link ng YouTube channel sa comment section. Click nyo na lang subscribe at abangan ang announcement kasi baka kayo ang winners. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Yula. Taong 1983. Negros Occidental. Nang mga panong ito, kasalukuyang naninirahan si Yula kasama ang 2 pang babaeng pinsan sa tahanan ng lola. Silang 3 ang naatasan ng pamilya na samahan ito dahil nag-iisa ang matanda at hindi na kinakaya pa ang mga gawaing bahay. Wala namang naging problema sa mga dalaga, lalo pat matatalik namang magkaibigan silang magpipinsan. Ang tirahan ng lola ay malayo sa bayan, kaya naman tuwing araw lang ng linggo namamalengke at iniimbak para pang konsumo sa buong linggo. Galing sa kanyang ama na dati pa may matagal nang bumubuhay sa lola. Masaya naman sila sa kasalukuyang tirahan dahil magaling magkwento ang lola. Madalas nitong ikinikwento ang mga kwentong aswang na siyang kinagigiliwan ng mga apo. Matatakotin man, ngunit tuwang-tuwa ang mga ito lalo na kung may isang naiihi na lamang sa kinauupuan. Hindi rin palalabas ang matanda kahit pa gustuing akayin ng 3. Ayon sa lola, masyadong nakakapanghina ang sinag ng araw dahil habang tumatagal, mas nagiging mainit ang sinag nito. Dahil dito, madalas silang nasa loob lang ng tahanan. Isang araw, matapos makakain ng tanghalian, nakatulog ang 2 pinsan ni Yula habang siya naman ang naging abala sa pagsasampay ng mga nilabhan. Pagpasok ng tahanan, napansin niyang nakatitig ang lola sa isang napakalumang mapa. Lola, paano po tayo pupunta sa ibang lugar ayaw nyo nga pong maglakad-lakad sa labas? Hindi pa naman kita kayang buhatin sa daan. Wika ni Yula. Napangiti ang lola habang si Yula naman ay dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Habang nasa kusina, nakarinig ito ng boses ng matanda kaya dali-dali niyang tinignan kung sino iyon. Nang makarating sa pintuan ay meron siyang nakita na kausap ng lola. Dahil sa mukhang seryoso ang usapan ng 2 matanda, minabuti ni Yula na wag nang lumapit. Napakatagal nang naging pag-uusap, kaya naman pumunta na ang dalaga sa mga pinsan at natulog na rin. Dahil napasarap ang tulog ng 3, nagising sila 4:00 na ng hapon. Naabutan ang lola na muli na namang nakatitig sa lumang mapa, kaya naman hinayaan na lamang nila ito. Ilang oras pa ang lumipas, nagluto na ang pinsan at pagkaluto ay kumain na din sila. Matapos nun ay inalalayan na ang matanda papunta sa higaan. Nakatulog kaagad ang matanda, kaya tumabi na rin ang 2 habang si Yula naman lumabas muna ng kwarto dahil hindi pa naman siya inaantok. Habang nakaupo malapit sa bintana, napansin niya ang nakabukang mapa at tinitigan. Ngunit hindi ito imahe ng bansa o ng Pilipinas.
Bagkus pinagduktong lang na iba't ibang hugis na parang mapa kung sa malayuan dahil sa maraming natuyong papel na kulay itim. Sa pag-oobserba ng dalaga, napansin niyang kakaiba ang mga katagang nakasulat kaya hindi niya ito mabasa. Dahil hindi maintindihan, tinupi niya ang papel at inibabaw na lamang sa lamesa. Kung ano-ano lang ang ginagawang paglilibang sa sarili hanggang sa dalawi na ng antok. Nagising si Yula nang marinig ang sigaw ng pinsan. Kaagad na napabangon at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa tarantang boses ay ibinahagi ng pinsan na nawawala ang lola. Nakita niya itong bumangon ngunit ng sundan ay hindi na nakita pa. Tumingin naman sa orasan si Yula at nakitang 2:00 pa lamang ng madaling araw. Wala nang sinayang na oras si Yula at inakay ang dalawang pinsan. Lumabas sila ng tahanan para hanapin ang lola. Naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap. Ngunit hanggang sa pagsikat ng araw ay hindi na natagpuan pa ang matanda. Dahil sa hindi naman basta-basta may ipapaabot sa mga magulang ang nangyari, humingi na lang ng tulong sa iilang kapitbahay. Marami naman ng mabuting puso na tumulong sa paghahanap. Kaso nga lang hindi pa rin ito natagpuan. Hindi na malaman ng tatlo ang gagawin lalo pat mahina na ang matanda. Sinamahan naman ang mga ito ng isang kapitbahay papunta sa kapitan upang mangingi ng tulong. Ngunit magbula ng araw na yon, lumipas ang 1 buwan ay hindi na muli pang nakita ang matanda. Umuwi na muna ang dalawang pinsan ni Yula, habang siya naman ay naiwan sa lugar at patuloy na umaasang isang araw ay may uuwi na ang lola. Lumipas pa ang 1 linggo at dumating na ang mga magulang ni Yula. Hindi na rin sumama pa ang dalawang pinsan at ang buong pamilya niya ang naging abala sa paghahanap sa matanda. Isang araw maagang nagising ang ama ni Yula. Sinabihan siyang bumangon at naalala na ang lugar na pwedeng puntahan ng lola. Dali-dali namang bumangon ang mag-ina. Nang papaalis na ay napansin ni Yula na hawak ng ama ang mapang tinitignan ng matanda bago ito mawala. Napatanong si Yula kung ano ang gagawin dito at tumugon naman ang kanyang ama. Ito ang magiging gabay natin, anak, sa paghanap. Hindi ito ordinaryong mapa dahil gawa ito ng mga hindi pangkaraniwang tao. Dahil sa narinig na hindi pangkaraniwang tao, napaisip si Yula. Ano ito ngunit hindi na nakapagtanong pa dahil nag-umpisa na silang maglakad. Habang naglalakbay ang mag-anak, napansin ng dalaga na palayo na sila sa bayan. Halos 3 oras ang naging lakad sa napakatarik na kabundukan. Kaya binuhat na lang ito ng ama dahil hindi naman sanay sa mahabang lakaran si Yula. Pagkarating sa isang parte ng bundok, tumigil na ang ama sa paglalakad. Pinagmasdan ni Yula ang paligid at labis na namangha nang makakita ng lumang simbahan. Ngunit hindi ito masasabing simbahan talaga dahil wala silang nakita ni isang krus na nakaukit. Kaya naman napatanong siya sa ama kung ano ang nasa loob. Sa normal na tao, mukha yang simbahan pero wag kang magpapalinlang. Hindi yan simbahan, bagkus pugad ng mga demonyo. Sigurado kung nasa loob ang lola mo kaya kakailanganin kong pumasok. Wika ng ama. Hinugot ang mapa sa bulsa at nagbigkas ng mga usal. Matapos nun ay ibinigay kay Yula. Nagulat ang dalaga dahil hindi na ito mapa, bagkus isang mahabang dasal.
Bilin ng ama na tumalikod sa pugad at basahin ito ng malakas at wag na wag siyang hihinto hanggang sa makalabas. May mga nilalang na maaaring manlilinlang habang isinasagawa ito. Kaya wag silang lilingon dahil kapag nangyari yun, hindi na maililigtas ang lola, maging siya ay maaaring bitagin ng mga ito. Sa oras na pumunta ang ama sa loob, mag-uumpisa na din ang dalawa sa pananalangin. Nakaramdam ng takot si Yula dahil mapanganib ang isasagawa. Ngunit ayon sa ama, gawin lang ang ibinilin at walang masamang mangyayari. Maya-maya pa ay tumakbo na ito papasok sa loob. Nanginginig man, ngunit tumalikod na at nag-umpisa na ang mag-ina sa pagdarasal. Walang ano-ano ay may kung anong mga ingay ang naririnig mula sa loob. Nakakakilabot na alulong ng aso sa tuwing may namamatay. Nilakasan ni Yula ang pagbanggit ng dasal dala ng sobrang takot. Maya-maya pa ay narinig ng dalaga ang sigaw ng ama na humingi ng tulong, kaya hindi nito napigilang lumingon. Walang kaalam-alam si Yula na isa pala itong patibong. Pagkalingon, wala namang nakita at hindi inaasahan ng ina ang sunod na nangyari. Napalingon ang nanay. Tinangka ng dalawa na bumalik sa pagdarasal. Ngunit biglang inagaw ng matandang babae ang hawak nilang papel. Nang tignan ito ni Yula, ito ang matandang babae na kausap ng lola. Ngumisi ito at dumiretso ng lakad papasok ng pugad. May kung anong pumigil sa buong katawan ng mag-ina, kaya hindi sila makagalaw at makapagsalita. Biglang lumabas ang ama na may tumutulong dugo sa bibig at may bitbit na ulo. At habang papalapit sa kanila ang ama, napansin niya na ang ulong iyon ay ang kanyang lola. Napasigaw si Yula, ngunit hinila na silang dalawa ng ama at dali-daling umalis sa lugar. Nakakakilabot mang may dalang ulo ang ama habang naglalakad, ngunit nagpatuloy na lang sila at hindi na umimik pa. Nang makarating sa tahanan, naghukay ito sa likod at ibinaon ang ulo ng lola. Pagkatapos ay hinugasan ang mga dugo sa bibig. Nagpalit ng malinis na kasuotan. Naupo sa bakuran at dito na nag-umpisang ikwento ang lahat. Ayon sa kanya, ang lola ay nabiktima ng isang demonyo. Nangungulekta ito ng mga pwedeng maging kaanib ng lahi. Karamihan sa mga ito ay matatanda na dahil sa madaling maakay. Hindi nito kailangan ng katawan, bagkus kaluluwa lamang at matagal na itong laganap sa lugar. Kapag nabigyan at nabasa ang tila malamapang papel, isa itong indikasyon na isang araw, babalikan siya ng tagasundong demonyo. Dito ay naalala ni Yula ang matandang dumalaw sa tahanan at ang binabasang mapa ng lola. Dagdag pa nito, hindi naman niya sinisisi ang anak dahil marami na talaga itong nabiktima. Hindi na makakabalik pa ang lola dahil wala na itong buhay. At higit sa lahat, nabihag pa ng mga nilalang ang kaluluwa nito. Ang mga sumunod na katagang sinabi ng ama ang nagpaluha sa dalaga. Anak, ito na ang huling sandali na magkakasama pa tayong tatlo. Pasensya na. Kailangan ko nang lumayo bago sumapit ang kadiliman dahil mag-uumpisa na ang pagsapi ko sa kanila. May kung ano silang ginawa sa akin. Dahilan para kainin ko ang puso ng lola mo. Alam ko noon pa man na kapag dumating sa ganitong punto, wala na talagang lunas. Pasensya na pero hindi na ako lalaban
dahil ayokong isa sa inyo ang mahawaan ko pa. Wika ng ama. Hindi na napigilang umiyak ni Yula. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa ama, ngunit hindi na siya pinakinggan. Makalipas ang ilang oras ay tumakbo na ito ng napakabilis papalayo sa mag-ina. At magmula ng araw na yon, nagtangka pa silang hanapin ng ama ngunit kagaya ng inaasahan. Hindi sila nagtagumpay. Pumunta rin ang dalawa sa pugad na dating pinuntahan, ngunit hindi magawang makatungtong sa lugar dahil may kung anong napakalakas na puwersa na tumutulak sa kanila. Hindi naman sa nawalan ng pag-asa, ngunit isinuko na lang ng mag-ina ang kalagayan ng ama sa Diyos. Hindi nagtagal. Umuwi na sila sa sariling tahanan. Hindi maiwasang matanong kung nasaan ang ama at kung bakit hindi nakasama. Ngunit ikinubli na lang ito sa rasong nagpaiwan umano sa lugar. Matagal na panahon ang lumipas. Hindi na bumalik pa ang mag-ina sa tahanan ng lola. Wala na ring nakaabot pang balita patungkol sa ama. Ngunit ayon kay Yula, kahit na tumatanda na siya, hinding-hindi niya makakalimutan ang mapa ng mga aswang. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ania, taong 1974, Ilocos. Kasalukuyang namomroblema si Ania dahil may kung anong bagay ang tumutubo sa kanyang katawan. Hindi naman siya nabangga at wala din siyang sakit. Kaya naman hindi malaman kung saan ito nagmula. Ang buong katawan ng dalaga nabalot na ng bukol. Merong pasa, kaya madalas na lang siyang lumabas ng bahay. Ayaw niyang matanong pa ng mga kapitbahay sa naging kalagayan. Hindi niya rin alam ang isasagot sa mga ito. Kasabay pa niyan ang paunti-unti na ring pamamaga ng mga paa ng dalaga. Kahit anong isip ni Ania, hindi pa rin niya matukoy kung saan ito nanggaling. Lalo pat 3 linggo pa lamang ang nakakalipas magmula nang lumipat sa lugar. Dati siyang taga Bicol, ngunit lumipat ng Ilocos para makaiwas sa away pamilya. Halos magpatayan na ang mga kamag-anak sa dating lugar dahil lamang sa lupaing pamana ng lolo. Imbes na makigulo, minabuti niya na pumunta na lamang mag-isa sa lumang bahay ng lolo para tahimik na manirahan. Nakikitira lamang si Ania sa tiyahin sa Bicol, kaya napag-isipan niyang sa Ilocos na lang ituloy ang buhay. Lalo pat wala namang nagkakainteres sa tahanan ng lolo sa malayong lugar. Pagkarating, naabutang sobrang dumi ng tahanan, kaya nilinis kagad ito ni Ania at ayon sa dalaga. Habang naglilinis ay may nahalungkat siya sa gamit ng lolo dahil sa matagal nang nabakante. Ang mga aparador at libro ay kinakain na ng mga anay. Bukod sa mga ito, wala namang iba pang nakita at dumiretso na ng walis hanggang sa labas. May mga oras na iniisip din ng dalaga na baka may nagalaw siyang kung ano sa loob. At ito ang naging sanhi ng pagtubo ng kakaibang bagay sa katawan. Kaya naman dahil sa naging kalagayan, nagtangka ang dalaga na maghanap ng albularyo. Ngunit nahirapan na ang dalaga dahil unti-unti na siyang hindi nakakalabas ng tahanan. Tanghaling tapat, habang naglilinis si Ania, nakarinig siya ng tumatawag mula sa labas ng bakuran.
Dali-dali itong sumilip sa siwang ng bintana at nakita niya ang isang lalaki. Matikas ang pangangatawan at may kayumangging kulay. Tao po. Tao po, maaari po ba akong pumasok? Raul po ang pangalan ko, dating tauhan ni Tandang Kitoy. May kailangan lang po akong asikasuin sa loob. Wika ng lalaki. At dahil sa narinig ang pangalan ng lolo, napakunot ang noo ng dalaga. Pinagmasdan ito ng maigi at nagdalawang isip ang lumabas. Ngunit hindi tumigil ang lalaki. Kaya naman binalot ang buong katawan at pinapasok ito. Tinanong uli kung ano ang pakay ngunit hindi na sumagot pa ang lalaki. Dumiretso siya papunta sa likod ng tahanan. Sinundan naman ito ni Aniya at pagkarating sa likod, tinitigan nito ang paanan ng matandang Akasya at biglang nagalit. Bakit mo tinambakan ng basura? Naku, tulungan mo ko. Kumuha ka ng sako sa loob at tanggalin natin lahat yan. Wika ni Raul. Hindi man alam ni Aniya ang nangyayari. Ngunit sumunod naman siya at kumuha ng sako sa loob. Pagkabalik ay kaagad na pinulot ni Raul ang halo-halong mga basura at mabilis na inilagay sa sako habang si Aniya naman ay nagbabantay lang sa kanya. Nang matapos, gamit ang kamay ay inalis nito ang mga buhangin. Nagulat ang dalaga nang makita ang isang punso. Walang ano-ano ay lumuhod si Raul at may mga dasal na binanggit. Pinagmasdan lamang ito ni Aniya at maya-maya pa. Natapos na ang binata at tinitigan ang dalaga. Hindi naman alam ni Aniya ang dapat na reaksyon dahil hindi niya maintindihan ang nagaganap. Umalis na ang binata at muling sumunod si Aniya. Pagkarating sa bakuran ay inilahad nito sa dalaga ang ginawa. Ayon kay Raul, dati siyang kasama ni Tandang Kitoy sa tahanan. Matagal ng alaga ng lolo ang nakatirang ansisit sa likod ng tahanan at magmula nang nawala ito, ang binata na ang nagpatuloy sa pangangalaga. Madalas nililinisan ang paligid dahil sa ayaw nito na madapuan ng alikabok. Isa ito sa mga nakakapuwing sa nilalang. Dagdag pa nito, sa matandang Akasya ay may nakatagong ginto na siyang pagmamay-ari naman ng iba't iba pang uri ng nilalang. Hindi niya lang mabanggit kung ano ang tawag dito dahil sa hindi naman niya ito naitanong sa matanda bago pa man mamatay. Kung dati ay napakaingay ng lugar dahil palagi silang may naririnig na kaluskos. Ngunit dahil sa antingero at magaling makipag-usap ang lolo sa mga nilalang, nagawa nitong makipagkasundo. At magmula ng araw na yun, hindi na muli pang nag-away ang magkaibang nilalang at ang tanging paraan lang sa pagpapanatili nito ay linisan ang paligid at pag-aalay ng dasal. Dahil sa tinambakan ni Aniya ng basura ang punso, nagalit ang ansisit. Kahit hindi tanggalin ang balot sa katawan, batid na ni Raul ang sumpang pinataw sa kanya ng nilalang. Kaya naman sa mismong araw na yon, naganap si Raul ng baboy Ramon na magsisilbing alay sa ansisit. 4:00 na ng hapon nang makabalik si Raul. Pinaghanda na nito si Aniya sa mga kakailanganin. Inilabas ang malapad na lamesa at itinapat sa punso. Habang si Raul naman ay iginapos ang baboy ramo at pinahiga doon sa lamesa. Nag-antay na lamang ang dalawa hanggang sa sumapit ang 6:00. At pagsapit ng nakatakdang oras, may hinugot si Raul na isang nakatiklop na papel sa bulsa. Kasama na dito ang 2 puting kandila
Pinaluhod nito sa harap ng lamesa si Ania, habang siya naman ang nag-umpisa sa pagriritwal. Nang makaabot sa kalagitnaan ng pananalangin, binawian ng buhay ang hayop sa pamamagitan ng tangan na kutsilyo. Matapos ay lumuhod na din ito sa tabi ni Ania at tinapos ang ritual. Ilang sandali pa, kaagad na iniligpit ng dalawa ang mga gamit at umuwi na rin si Raul. Si Ania naman ay nagpahinga na at napansin niya na paunti-unti ay nawawala ang mga bukol sa katawan at pamamaga ng paa. Dahil sa nakaramdam na rin ng pagod ay minabuting magpahinga na. Pagsapit ng umaga, dumating si Raul na may kasamang 3 tauhan. Puro lalaki. May mga bitbit na tag-iisang bayong na punong-puno ng prutas. Bago pa man makarating sa tahanan ay tinanong na muna ni Ania kung ano ang pakay nito. At ayon kay Raul, magsasagawa sila ng ritual sa harap ng matandang akasya. Dagdag pa nito, matagal na nila itong ginagawa dahil dati pa man naniniwala na balang araw ipapamana ng nilalang sa sino mang tao ang sumamba sa kanya. Dahil sa nire-respeto naman ni Ania ang mga paniniwala sa lugar, magalang niyang pinapasok ang mga ito. Dumiretso ang 4 sa likod ng tahanan at isinagawa ang ritual. Hindi naman nakialam pa ang dalaga at hinayaan na lang ang mga kalalakihan. Magmula ng araw na yon, buwan-buwan nang isinasagawa ang ritual sa tahanan. Nasanay na lang din ang dalaga at kasabay nito. Tuluyan nang naghilom ang mga pasa sa katawan. At hindi na rin ito bumalik pa dahil sa alam niya kung paano pangangalagaan ang ansisit sa tahanan. Bagamat batid ang isa pang nilalang sa puno, hindi naman ito pinakialaman pa at iba yung pagrespeto na lang ang ginawa. Lumipas pa ang 1 taon ay namuhay na ng normalang dalaga sa lugar. Naging komportable ito dahil patuloy siyang inaalalayan ni Raul sa pagkilala sa lugar. Sumapit ang 1 araw. Matapos makapaghapunan ni Ania, dumiretso siya sa kwarto. Nang akmang makakatulog na sana, nakarinig siya ng isang napakalakas na kalabog sa bubong. Bumangon siya at lumabas para ilawan kung ano ang nasa taas. Nagulat ito nang makakita ng isang lalaking gumagapang sa bubong. Baliktad kung maglakad. Dahil sa takot ay tatakbo na sana papasok, ngunit nabigla nang tumambad ito sa harapan. Hindi naman naging agresibo ang nilalang. Tinititigan lamang siya mula ulo hanggang paa. Ayon kay Ania, sa pagmamasid sa itsura ng lalaki, nabatid niya na ito si Raul. Medyo mabuhok, maitim man ang muka, ngunit bakas pa din ang pagkakakilanlan. Maya-maya pa ay umalis na ang nilalang. Halos manghina naman ang buong katawan ni Ania dahil sa unang beses niyang makakita ng hindi ordinaryong tao. Pumasok na ito sa loob at magdamag hindi nakatulog. Nang sumunod na araw ay maaga siyang pumunta sa albularyo. Hindi niya nakakayanin pang matulog sa tahanan dahil matatakotin ng dalaga at nag-iisa lang sa bahay. Pagkarating ay naabutan niyang may nag-iisang pasyente, kaya naman inantay niya na lamang itong matapos. Maya-maya pa ay pinatuloy na si Ania. Naupo ito. Tinanong ng albularyo kung kaano-ano nito si Tandang Kitoy. Tumugon naman si Ania na lolo niya ang matanda. Mabuti naman at sariling apo pala ni Kitoy ang nagmana ng tahanan. Makinig ka, Iha.
ang lahat ng lalaki na nakikita mo sa iyong tahanan ay hindi ordinaryong tao. Mga nilalang ito na nagpapanggap bilang tao para hindi basta-basta tugisin. Likas na mabait ang mga ito kaya wala kang dapat ipag-alala. Dati pa man, naninirahan na ang mga yan sa iyong tahanan, kaya naman napakisama nito ng lolo mo. Totoo ang duwendeng ansisit. Ngunit, walang nakatira na kagaya nito sa inyong lugar. Gawa-gawa lamang ng mga nilalang upang mabaling ang atensyon mo sa iba. Sa makatuwid, wala ka namang kailangang ikabahala. Ang kailangan mo lang, irespeto ang lugar. Dahil sa narinig ay medyo nabawasan ang takot sa dibdib ni Ania. Hinawakan naman ng albularyo ang ulo ng dalaga at dinasalan. Pagkatapos ay may ibinigay na langis. Ibinilin na ipahid sa noo tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Nagpasalamat at nagpaalam na si Ania. Umuwi na ng tahanan para maglaba. Sa buong maghapon naging normal naman ang araw ng dalaga. Hindi rin dumating pa si Raul. Ngunit may ideya si Ania na baka bumalik na ito sa puno sa likod ng tahanan. Pagsapit ng gabi ay wala nang iba pang nangyari sa dalaga dahil sa pangontrang langis na ipinahid sa noo. Ilang araw pa ang lumipas ay wala nang nanggambala pa kay Ania. Paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa din ang nilalang na nakatira sa puno. Ngunit nasanay na lang ang dalaga. At isa pa, wala naman itong ginagawang nakakatakot. Kapansin-pansin din na nawala na ang punso sa paanan ng puno. Hindi nagtagal ay may mga pira-pirasong ginto na matatagpuan sa paanan ng puno. Hindi man alam ni Ania kung para ba ito sa kanya. Ngunit inipon na lamang ang mga iyon. Hanggang sa isang araw ay bumalik siya ng Bicol. Ipinagbili ang lahat ng ito para makapagpatayo ng negosyo. Matagal na panahon nang nakalipas. Inalagaan at napalago ni Ania ang negosyo. Hindi man lubos na maintindihan kung nasa na ang 3 lalaki na sumasamba sa puno. At kung totoo nga ba ang nilalang na ansisit. Ngunit habang buhay siyang nagpapasalamat sa tulong na ginawa sa kanya. Habang buhay siyang nagpapasalamat kay Tandang Kitoy. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli wag nating kalimutan na patuloy na magsubaybay sa lahat ng YouTube channels ng Ang Ninuno or ng JD Films para sa paparating na Christmas raffle. Marami pa akong ibibigay, JIP, kaya abangan lang. Maraming salamat. Paalam.